I'm Co-Mate Blue Ranger, Iko! And I'm your co-mate Red Ranger, Cha! And I am your comic Yellow Ranger, Gian! And we are the Co-Mate Rangers! And welcome sa first episode ng Chikacom Podcast Season 2, Kung saan ang chika ay hindi pinapalampas. Brought to you by Actions. Hi everyone! Hello, comic! The opinions expressed in this program by the hosts and guests may not necessarily reflect the views and opinions of the Association of Communication Students, the University of the East, and other affiliated entities. We hope that you enjoy your listening experience. Thank you for your support and understanding. So, bakit nga ba tayo may pa-Power Rangers team? Kabog naman tayo doon. Power Rangers ang team. Kasi naman, nabalitaan ko, powerful at energetic ang special guest natin for today's episode. Wow! Sino ba yung guest host na yun na powerful? Kaya naman, without further ado, pakilala na natin yan. Kaya naman, roll VTR! Ay, may ganda na pala tayong mic sa Chikacom. Hi! I'm Aaron James Sabetria. I'm finally a graduate of Bachelor of Arts in Communication and I'm a former host of Chikacom Podcast. Palakpakan na naman natin ang host natin. Ang guest pala. My goodness! Host pala natin. Pinapalitan yung agad. Wait lang, hindi pa nakaka-recover si Iko. Miss na miss kasi ako ni Iko. Yan. At inamin niya yun sa akin from behind the scenes. So, Kasi ayun. grabe, from nung nakagraduate na si Kuya Nor, parang ngayon lang ulit kami nagkaroon ng rekindle moment. Rekindle moment! Pero naman, ano ba nangyari sa rekindle moment? Oo, kasi talagang sabi ko nung mga naghiwalay kami ni Iko, hindi ko na siya nakikita. Sabi ko, parang ayoko na siyang kaibigan. Grabe naman, Pero napawagad. nakita ko siya ulit ngayon, ay sabi ko, ay na-miss ko pala tong taong to. So, Ngayong nagsasalita ka naman na, kamusta naman ang person niya yung graduate? Oo nga, graduate ka Palakpakan muna na. natin Yes, si Kuya Nor. congratulations! And also sa mga kakagraduate din na Sa mga for the year ka-comments natin na Yeah. graduate, di ba? overwhelming kasi hindi ko in-expect na na ganito pala yung klase ng mundo. Wow, mundo. Klase ng mundo na harapin mo when you graduate. Kasi parang idealistic ka kapag nandun ka sa university, nag-aaral ka pa, parang planchado yung plano mo, ganyan. Pero mawawala ka sa Oo. So, ngayon, parang sabi ko, ang dami kong gustong gawin na mag-a-apply ako sa ganitong company and such and such and such. Pero ngayon, ang dami kong rejections talaga. So, overwhelming pero at the same time challenging. And it's a challenge that is kind of fun and at the same time disappointing. But yun naman yung buhay, di ba? Nakikita ko ngayon na talaga nakaka-relate sa akin si Yung bagong Gian. host nyo. So, kamusta ka naman, Gian? Kasi, Ay. technically, si Gian yung pumalit sa akin eh. Hindi kasi pwede mawawala ang bading na host. Yeah. Kaya pag may nawala, eto may bago, ako yun. Yeah. Etong bading na to is, nagtitiwala ako dito dahil he's as powerful and as energetic as Powerful si Yellow Ranger. Palakpakan muna natin si Gian. Pero question lang din, since fresh grad ka, siguro, ano yung dapat i-expect ng mga siguro fresh graduates lang din as soon as they step out of the university? Yeah. Kasi, syempre, ibang area na yun, ibang platform, ibang avenue na yun. So, ano dapat i-expect nila? Ano dapat yung kailangan nilang maramdaman o gawin nila with that, since you're in that kind of platform? Kayo ba? Ano bang hindi, mas gusto kong tanongin kayo para maano lang yung Kasi di ba laging tinatanong kung yung mga nakapunta na doon sa nakatuntong na like me kasi graduate na ako. Pero kayo, ano bang expectation nyo? Anong nakikita nyo? Tapos babasagin ko na lang yung mga expectations. Grabe Grabe naman yung basa. Sasabihin ko, ay hindi, mali yan. Hindi ako Hindi ma-pressure. yan yung nangyayari ngayon sa Expectation meets reality Oo, pala. oo. Start tayo kay Gian. Kay Gian, tayo. ano bang Ayan. expectation? Or ano yung parang goals something? Or ano yung na-visualize mo na plano mo after grad? Kasi di ba like kapag etong kung nga
di pa naman ako graduate, pero like, may isip mo yan since ikaw na-experience mo na siya. Hindi mo rin maiiwasan na maisip na like, hala, what comes after this na graduate na ako? Like, hindi mo alam, syempre, the pressure andun siya, yung mga expectations. Hindi mo maiiwasan na, eto, what comes after, like, magtatrabaho na ba dapat ako, or pwede ba akong tumengo lang, or what, anong iisipin ng iba? Kasi, syempre, di ba pag graduate ka, parang isipin mo na kailangan magtrabaho na agad, and parang, ang gara lang na ganun. Pero, it's natural naman kasi talaga, di ba? Dapat, you have to let things come easy lang rin. Like, syempre, you have the time, and, ayun, chill. Hindi naman sa chill, pero, let it go. Let it go. Pero sa dito, depende naman din kasi yan sa'yo. Like ngayon, nakikita ko sa mga kabatch ko na iba't iba kami ng goals ngayong nakagraduate kami. Yung iba nagpapahinga talaga, yung iba pressure na sa work kasi gusto na provide din sa family. Totoo Like yun. me, gusto ko na rin kasi bukod sa gusto ko makapag-provide, gusto ko rin yung luho ko maano ko na siya. Tama Yung mga naman, luho ko maano ko Mabili na. na. Mabibili din natin yung mga gusto natin, di ba? Oo. Special Yun, so Luxury. totoo yun na iba't iba rin naman talaga. Depende, kailangan mo lang din makinig sa sarili mo kasi wag kang magpa-pressure sa iba na, ay, eto na sila, so kailangan ganito ka na rin. Kasi iba't iba rin naman yung situations natin talaga sa buhay. Tsaka at the end of the day naman, para ikaw pa rin naman yung para take effect ng action sa Oo, ginagawa mo para sa sarili mo. Kasi Diba? ikaw na rin magtatrabaho, Grabe diba? talaga ang usapan natin ngayon. Kamustahan pa naman? Malalim agad. Ayan, eto naman, si Iko. Siguro sa akin parang nakakatakot. Kasi, eto guys, hindi naman lahat ay afford ang matenga after graduation. Siyempre, like what Kuya Nor said, yung iba gustong magtrabaho na para makapag-provide sa family. So ano nga ang expectation mo? Ano bang na-visualize mo nga? For you Siguro- hindi in general. Ano yung plano mo after grad? Siguro naman, like, yun nga, like what I've said, nasa point or nasa position din kasi ako na hindi ko rin medyo afford yung Yun like yung kailangan kong magtrabaho agad para makapag-provide sa family. So, I think yung expectation ko, although I have to do something parang job and everything and that, gusto ko pa rin humanap syempre ng place na gusto kong mag-grow. Alam mo yun, at the same time na parang kumikita ka na ng pera pero gusto mo. Pero minsan kasi hindi yun nangyayari and everything and that. Pero again, gusto ko lang talaga magkaroon ng ganung place para hindi naman siya masyadong nakakakain. Actually, realistic naman yan. Kasi ngayon, ang tawag dito, nasa place ako right now na, syempre, yun nga, pressured na magkaroon ng work. So, parang iisipin mo sometimes, what if kunin ko na lang kung ano yung dumating? Like, kunyari, mag-a-apply ako sa maraming company, ganyan. Tapos, kung ano yung, sinong unang sumagot sa akin, yun na lang. Sinong tumanggap lang. Pero ganun. kasi, at the same time, talaga ako, sobrang idealistic talaga ako. So, gusto ko na kapag magtatrabaho ako, gusto ko doon ako mag-grow career-wise. Hindi lang dahil kikita lang ako ng pera na malaki. So, yan parang siguro, yung expectations mo na yan, hindi naman talaga siya super, alam mo yun, mataas. Kailangan mo lang din mag-set ng time frame for yourself. Like, siguro, ganitong 2 months, ganyan, maghahanap ka ng pang-career mo. Pero kapag need na talaga na kailangan mo na or walang sumagot sa'yo na company na gusto mong pagtrabahuhan, mag-try ka na ng, alam mo yun, kikita ka, pero at the same time, alam mo yun, parang hindi mo man siya super gusto, pero for the meantime, yun lang muna yung... Sasalba ba? Oo. So, ganun lang siguro. Kasi ngayon, yun yung ginagawa ko for myself eh. Like, sabi ko kila mama, hayaan nyo muna ako mag-apply ako na gusto ko. Kapag wala na talagang tumanggap, sige, magta-try na ako ng iba kahit ano na lang. Nakakagat sa Oo. Ito naman siya, In-expect ko sa sarili ko after I graduated, I see myself na makakuha agad ng trabaho or makakapaghanap ng trabaho. Kasi as of now, since we are in this situation sa family namin now, we need someone na makakapag-provide na already since my parents are not getting younger now. Totoo naman. So as a child, I want naman din na maramdaman din yung relief. Yung makakapag-give back ba, di ba? Makakapag-give back. Kasi yun talaga yung pinaka-goal ko in the beginning. Simula nung nag-aaral ako, I want that. Then, right now, as I'm trying to establish myself by joining
orgs. Gusto ko makahanap ng... BS org. Hindi, kasi gusto ko rin kasi ganito ha. Kaya ina-expect ko kasi na makakahanap ako ng trabaho. Kasi with this experience that I have ngayon sa orgs, nakikilala ko sarili ko na, saan ba ako pwede? Baka kasi paglabas ko ng university, alam ko na yung gusto ko. Alam ko na yung work na pupuntahan ko. Alam ko na kung saan ako po pwede. And alam ko na yung skills na kaya ko. Magagaling silang host. Magagaling. Actually, magandang takeaway ni yung Kicha, like yung pagsasali-sali niya ng org. Kasi si BS org yan ngayon eh. Guys! Pero like, alam mo yun, yung parang tinetest mo na yung sarili mo kung saan ka magiging magaling na Yes. field. And it's a great way. Like, parang gusto ko rin siya i-apply. Pero hindi ako mag-BS org ah. Hindi ako naman kasi, like, I see college is like a training ground for us to grow. And honestly speaking, yung course natin, very malawak siya. And nung first year tayo, dati gusto ko sa advertising, marketing. And now, nung second year to third year, I see myself sa media. Paiba-iba siya. So now, this parang platform natin as a college student, nakikita natin, nabivisualize natin yung sarili natin Kung in the saan future, ka. kung saan tayo po pwede, based on our experiences sa mga events and orgs. Parang hindi naman isang bagsakan yung pagkakakilala mo sa sarili mo. So, with that, it's not too late to get to know yourself. Yes. Oh my God, di ko na nalaman. Explore lang. Exploration pala yung topic natin. Nanagugot ako sa sarili ko, ha? And anong tawag dito, natutuwa lang din ako kasi ganito rin agad yung napag-uusapan natin kasi the reason why I'm really excited to see this, guys, is gusto ko rin talaga silang ma-encourage na, alam mo yon, wag silang enjoy yung university life, pero at the same time, wag silang mag-slack off. Kasi ito na yung opportunity nila para timplahin kung ano yung gusto nilang mangyari. And alam mo yun, yan, di ba sabi ko rin kay Iko kanina, ang gandang opportunity nitong Chikacom kasi siya yung nag-produce nito, siya yung nag-direct talaga. So alam mo yun, ano niya na agad kung ano yung gusto niyang mangyari sa niya. And malaking opportunity rin to, especially naghahanap ngayon yung mga ano nang may portfolio, ganyan, experience. So ayun, galingan nyo kasi ito na lang yung ano nyo eh. Kasi mahirap mag-experiment kapag wala ka na sa school. Kasi kailangan mo na ng pera eh, para magpagalaw ng mga tao. Dito kasi talagang volunteer Kasi pare-parehas naman kayo nakikinabang dito eh. Pero doon kapag nandun na kayo, wala na, kailangan niya kailangan niya ng pera. Oo. You're on your own Kaya kid na. unless talagang passionate din yung mga ano mo na Mga team. team mo na kahit volunteer work lang din. Pero ayun, yun yung in general kailangan mo na ng So kailangan dito pa lang i-explore nyo na pare-parehas kayong masisipag, pare-parehas kayong willing magtrabaho kahit alam mo yun, wala naman talagang compensation sa inyo kasi nag-aaral pa lang din naman talaga kayo. So ayun, yun lang yung sa ayan ang wisdom na Nakakatulong yun kasi, di ba, some students naghahanap ng redirection on how they perceive college. And that's what I did. Tsaka hindi naman na kasi tayo papalayo. Like, ang bilis lang third year na tayo, papalapit na rin tayo sa posisyon nila. Bakit nga ba ulit na guest natin si Kuya Nor dito sa ating first episode? So bakit nga ba? gusto nila mag-look back. Kasi actually, this episode sets a milestone for Chikacom Yeah. Podcast. Kasi season 2 na. Yeah. To be Diba? honest, di ba? Yan. Palakpakan muna natin. Kasi to be honest, hindi lahat ng podcast umaabot ng season 2. Season 2. And that's Totoo. why we are proud sa actions sa Chikacom na they are nag-progress sila and nag-season 2 na. So that's why ito na ang original hosts natin ngayon. Bagong and we're hosts. excited as the new host to get to know and be reminisce. Remember the moments ng Chikacom Podcast Season 1. Ayan, ikaw Kuya Nor, start mo muna. Siyempre, kaya ka nga namin guest. Yes. Ikaw, ano yung... Kasi dadaldal lang ako ng dadaldal. Ano yung siguro muna, mamaya ko nakukwento yung side ko, ikaw muna. Yung POV mo nung first time ko na sinabi sa'yo na, hindi pa tayo magka-close nun eh. Sabi ko, wala pa. kasi guys, nung time na sumali ako ng actions, wala talaga akong kakilala. Ang kakilala ko lang talaga si Shad, which is, of course, Kaklasmate. kaklase. And everything in that. So, nung humahanap kasi ako ng host, medyo nahihirapan ako kasi nga, again, yung mga action officers nung last term, hindi ko sila ka-close kasi fourth years na sila. So, ang una kong in-approach ay si Kuya Nor. Sabi ko sa kanya,
Kuya Aaron, Wow. pwede po ba na maging host kayo. ng Chika Kong Podcast? So yun, gusto kong malaman kung ano yung una mong naramdaman ng mga panahon na tinatanong kita. Ang naramdaman ko noon, hindi, ang first impression ko kasi kay X nung namin, nag-shoot kasi kami for yung mga photographs ng mga officers. So, nagkakasama kami noon. Tapos, mahaba pa yung buhok ni Iko nung hindi pa siya nagpakalbo eh. Nakabulat pa siya. Ang tawag dito? Kamukha niya si Unique. Sabi namin ni Vlon, kawig niya si Unique, ganyan-ganyan. Tapos yun yung Tapos parang, at that time na inaya niya ako, parang hindi na ako super nagulat kasi, ewan ko, kung meron certain, maano mo yun sa vibes ng tao kapag comfortable ka na, hindi ka na agad. So, may ganun kasi si Iko at that time. Kasi siya rin yung nag-a-approach talaga. Kahit naman ata yun nga yung nag-shoot kami, parang may time na kinausap niya. Hindi na, small talk lang, pero hindi ko na maalala kung alin. Pero nag-small talk kami. Tapos ayun, kaya comfortable na ako nung nag-chat siya na, Kuya Nor, ang tawag dito, pwede po ba kayo mag-host ng Chika Kong, ganyan. So, pumayag agad ako kasi madaldal naman. Yan lang yung puhunan ko talaga. Ito kasi, guys, ito rin, si Kuya Nor kasi nung nakita, yung sabi niya na nag-photoshoot, kasi siya, ma-aura talaga siya. So, nung Aura. first, ang suot, naka-pang-aura na outfit ka noon. Ayun. So, anyways, nung in-approach ko siya, syempre medyo nahihiya rin tayo. Syempre, ayun, mag-approach tayo ng 4 years. Hindi pa natin kakilala eh. Oo, Tsaka, hindi pa natin. upper year. Upper year. So, ayun. Lang talaga, nilakasan ko lang loob ko kasi nga, again, kung wala tayong host, paano natin masasalba yung energy and everything? Hindi mo natin kaya yun mag-isa. So, ayun. And also pala, hindi lang naman si Kuya Nor yung in-approach ko, si Ate Kule, si Ate Ain. Hello, Kule! Hi, Ate Ain! Ain! Siya yung sinundan ko. Nasaan na si Ate Ain ngayon? Nasa production siya ngayon. Tapos, ang tawag dito, ayun, busy-busy yan siya. Busy. Kala mo naman talaga. Charik. Ayan, congrats kay Kule kasi talagang ang bilis niya Mahirap Akala. talaga kasi sa prod, lalo sa prod. Mahirap labanan ang portfolio ang labanan ng prod. Kasi, syempre kapag may experience ka na, doon ka lang nila kukunin kasi kapag ititrain ka pa, mahirap kasi din talaga yun. So, ayun, congrats kay Kule. Hello. Ano pa natin si Ate Kule? Congrats, Ate Kain. Ayan. So, ayun, yun yung namin ni Iko. Kwento ko kung paano ba nabuo yung podcast and everything. Sa mga hindi nakakaalam, nung sumali kasi ako ng actions last year. Trip lang talaga yun. Ang naalala ko nun. Kasi, naiinggit ako kala Cha. Member ka ba ng actions? Committee ng Performing Arts. Committee ng Performing Arts. Yung first year tayo. Ayun, ganun din ako. Ay, committee ka na rin. Dalawang beses. Ikaw, Cha? Ulit lang. Committee rin ako. Nung first year. Oo. Tapos nung second. Naging committee na secretary, tapos naging officer. Okay. So, nung first year kasi kami, guys, wala akong ginagawa sa buhay ko. So, ang ko nun, after ng school kasi namin, niyayaya ako sila na, uy, tara, hangout and everything and that. Kaso, hindi sila pumapayag kasi nga, meron silang meeting ng actions. Tapos, ayun, Active na ba talaga nung first year kayo? Actually, hindi pa ganong active. Nung second year pa lang, kasi na-invite ako doon, di ba, sa, Taracom as host for Performing Arts, ganun. Very active kasi yung section namin with regards sa mga organization. So, we're glad naman na na-inspire. Tsaka ayun, ako rin actually, na-inspire lang din ako sa kanila kasi sila yung parang palasali talaga ng mga ganitong extra affiliation. Kasi ako parang most of the time, parang akads lang talaga. Hindi pa nga fully invested ako dun eh. Pero nung dahil sa kanila, may mga sumasali sa council, may sumasali sa orgs, nakakatuwa lang kasi parang there are someone na nagmo-motivate sa akin to parang mag-level up ba, mag-explore pa dito sa college life natin. Since syempre last year naman na to. Buti nag-start na kayo as early as you can kasi yun nga mahirap kapag And going back sa kwento ni Ix, kaya ko lang din sila natanong kasi hindi niya daw maaya sila kasi nga nagmi-meeting ng actions. Kaya ko kung active na ba kayo at that time. Hindi, ayun. Pero gusto ko rin malaman yung perspective nila. So, ayun, going back sa story nga, hindi ko sila maaya. So, nangyari, uwi na lang ako kasi wala akong may pag-hangout and everything and that. Tapos, nung first year nung patapos na yung school year, ang ko nun, naiisip ko kasi, again, ito dati pa kasi to, ang ko talaga sa org, parang ang first impression ko talaga, lang talaga yan, pang
may hirapan ka lang and everything and that. Tapos nung naisip ko na nung patapos ng school year, inisip ko, ano bang magandang gawin ko sa buhay ko? Tapos, sumali ako ng actions. Ang nakakatawa nun kasi, ang in-applyan ko nun, president, tapos performing Grabe yung arts. trip yun, president. President talaga. President, performing arts, tapos, hindi yata ako nag-second year. Ewan ko, basta yun. Anyways. Mahalaga to guys sa nakwento kung ba't nabuo yung podcast. At tapos yan kasi kaya ako gustong sumali, kaya natripan ko din kasi nga in mind I have this kind of idea na we should start a podcast and everything and that. Lalo na nung nakita ko na may ganito pala yung UE, etong cast studio and everything and that. So yan nga, to make the long story short, in-interview ko, ganito, ganyan. Tapos, natanggap ako. So again, natanggap lang din ako kasi parang natripan ko lang sumali and everything and that. So, I feel like, everything Fell into place. fell into place. Tapos, ayun na nga, guys. Dahil yung idea nga and everything na podcast, sinabi ko siya, ay gusto ko po magka-podcast and everything ganito, ganito yung gagawin, ganito, ganyan. So, yun ang quick lang story kung bakit nabuo yung podcast. Like, it started with a trip lang talaga, guys. Ngayon, wala lang. Ang takeaway ko lang dun, like, ngayong, ayun, katulad nga nung sabi nila na parang sumali kayo ng organ everything and that kasi malalaman nyo yung mga gusto nyo sa buhay. Totoo naman yun. And kung may trip kayo sa buhay, gawin nyo lang. Kasi isipin nyo, kung trip lang ulit to sa idea na nasa utak ko tapos hindi ko siya ginawa, hindi ko siya sinimulan. Wala, matitenga lang. Parang pina-perfect ko lang siya sa mind ko to the point na hindi ko na pala siya nagagawa. May execute. So, yung kunyari, may mga nanonood man na first year, even second years, hindi pa huli ang lahat, mag-trip lang kayo sa buhay nyo. And again, syempre, trip responsibly. Ayun, go lang, sali lang kayo ng sali, basta kaya nyo. Responsible. Perfection is the enemy of the good nga, sabi. Yeah. So, Hindi ayun. niya kaya. Yeah, may pa-coach siya. Parang gusto ko. Mamaya ipi-playback may natin. May nalabas na quote. Oo. Hindi kasi, totoo yun kapag iniisip mo lang lagi, pero di mo na-execute. O, perfect siya sa mind mo, pero hindi siya hindi siya nag-materialize. Wala lang din, sayang naman. Julie noted. So, ang dami naming napagdaanan sa Chikacom, di ba? Like, ang tawag dito, hindi naman perfect yung first episode namin. Kahit sabihin mo maganda yung prod at that time kasi madami nga ring ilaw. Parang ganito din, medyo similar at this setup. Ang tawag dito. Pero hindi rin yun perfect. Pero, di ba, siya? It's good. Like, it's something that you can really say that pinagpaguran mo, binigyan mo ng effort, tapos, alam mo yon base sa kakayahan mo at that time. Kasi kapag ine-exercise mo yung kakayahan mo, magle-level up at magle-level up yan. Katulad nito, nag-level up yung Nag-level up may yung season upuan sila. niya. Tingnan nyo. Siya na yung pinakataas. Bubuhatin ko kayong lahat. Nanliit ako lalo. Pero like, ang question ko naman sa inyo, since nagsimula kayo together. Together. Yes. Together. It's our anniversary. Since yun na, magkakasama kayo sa pagbubuo ng podcast, ano yung mga natutunan nyo based sa mga guestings nyo, sa mga naging episodes nyo? Ano yung mga natutunan nyo doon, nakuha nyo doon? Ikaw muna. Ako muna Since natutunan. together kayo magkasama. Ikaw muna. Natutunan ko, Ano ba yung mga naging takeaway nyo doon from that? hindi siya more on natutunan eh. Parang, mas na-enjoy ko, like, dito sa podcast, parang, mas nagkaroon ako ng, tawag dito, hindi outlet eh, or platform, Nagkaroon ako ng platform to be myself. Kasi, alam nyo naman, minsan sa buhay, parang, mangingimi ka na ipakita yung sarili mo. Kasi, hindi ko alam, at some point, siguro na insecure ka sa ibang kasamahan mo, or parang nahihiya ka to express yourself. Dito sa Chikacom, nagkaroon ako ng opportunity to do that. Kasi, mahilig ako magsalita, mahilig ako magkwento. And, di ba, sobrang charismatic ko naman. Pag nagkukwento ko, talaga makikinig lahat, pati yung mga cameraman natin. Charing. So, ayun, parang, yun lang. Yun yung hindi more on takeaway, pero it's super fun. Like, parang dun ko na-realize nga din na gusto ko talaga mag-prod. Kasi kapag kunyari nakaupo lang ako, tapos kunyari si Gia nagpa-practice ng skill niya for hosting, ganyan, tapos nakikita ko sila dyan, sila Elon, si Shad na nag-aayos ng setup ng camera. Kahit nakaupo lang ako, feeling ko ang dami kong energy. Kasi energize yung nasa paligid, ginagawa nila kung ano yung
ano nila, yung nakaatas sa kanilang role. Ganun yung gusto kong fulfillment for myself. Kaya, yun, din ko rin na-realize siguro na take away na sinasabi mo na gusto ko talaga mag-prod kasi dito ko siya nakikita sa Chikacom. Hindi lang naman siya basta yung kailangan mag-ano ko lang ng mic dyan. Ang daming ginagawa nakailang hours kami to prepare. True. Yeah. Ang So, content oo. nila. So ayun, yun yung siguro biggest takeaway ko. The fun and the Yung purpose. yung gusto ko mag-prod talaga. Yeah. About you, Iko? Si Ano Iko naman. mo? Before I start, gusto ko muna i-mention si Shad. Kasi si Shad, hindi nyo alam guys, before nag-start ng season 1, siya talaga yung kasama ko. Like, everything from editing and equipments. Ang naalala ko nun, ang first episode namin, ang nagsiset up lang talaga nun, nung time na yun, kaming dalawa. So, if hindi nyo kasi napanood guys, kumpleto pa yun, nandun si, actually wala si Ate Kulay nung time na kasi hindi siya na. Pero ang guest nun ay si Kuya Johan. So, Kyle. past Kuya Kyle tsaka si Ate Nix, past executive ng Actions, everything. Tapos kami dalawa ni Kuya nun. Tapos, if hindi nyo na guys, etong, kunyari, for example, the laptop, the mic, yung mga may kita nyong equipments, also the cameras, nung first shoot namin, like, kami lang talaga nag-setup na siya, then everything and that. So, I would like to clap for Shad. Sad. So, nandiyan siya Promote ngayon. ka na ulit, na regular ka na ulit siya. So again, siya yung nag-video nito and everything and that. So, ayun, minsan ka-brainstorm ko si Shad sa mga gagawin and everything Mga and that. So, concepts. gusto ko rin palakpakan yung mga, yung mga tao behind. Kasi hindi man porke tayo yung nakikita lang. Tayo na yung parang credit. Yeah. Kung wala yung mga tao from behind. Lalo It na would sa not be production, possible. guys. Yeah. Sa production, guys, always give credit sa mga tao from behind. Kasi porket kayo lang yung nakikita sa harapan, hindi na kayo yung parang nagbuhat lang ng bangko. So, always give credit sa mga tao behind the scene. Mahirap talaga, guys. Actually, mahirap talaga. Lalo na kapag wala kang equipments. Ano lang talaga ang dala lang talaga namin dito, yung puso. Isa puso. Hindi, totoo naman. Like, katulad nga ng sabi mo, passionate lang naman talaga yung mga tao dito. Yeah. Kung walang passionate, hindi mag-i-start tong mga to. So, ang takeaway lang guys, siguro dito, may mga times na feel mo talaga mahirap talaga. Kahit anumang hirap, don't strive for perfection. Lagi. Lagi. Wag. Kasi ako, perfectionist talaga ako na tao. Like, Same. kapag nag-edit ako ng sound, talagang mapika on everything and that. Pero may mga times talaga na hindi ko kayang magawa kasi nga bad quality and everything. Kasi again, yung equipment sa amin lang talaga eh. So, and guys, don't be perfectionist. Basta, ma-deliver mo na maayos yung message mo and everything and that. Pero syempre, quality pa rin naman talaga dapat. So, ayun lang yung pinaka-recap ko. Kahit mahirap, always do your best. Mhm. And, strive for improvement lagi. Yes. Ayan. Ang Ganda. ganda I na love dito. that. Nakaka-proud naman sa kay Gusto ko lang din i-thank you yung hindi pa tayo tapos. Manood kayo dyan. Huwag ka muna alis. Hindi, kasi ang tawag dito, nag-resonate, like kung ano yung spiritual spirit. Yung espiritu ng Chikacom nung first season, nag-resonate dito sa dalawang Kasi ayan, kunyari si Gian. Na di ba? Na niya yung, nadadala nilang dalawa kung ano yung hosting na ginawa namin ni Iko at season 1. Nung nakita ko si Charina kasi kumuha ko ng transcript of records na nakaraan. Tapos, sabi ko sa kanya, sino na yung host ngayon ng Chikacom? Tapos sabi niya nga daw, siya at saka si Gian. Tapos sabi ko, ay, maganda yan kasi parehas kayong, ang tawag dito, parehas kayong madaldal, syempre, given na yon. Pero at the same time, yung energy ba? Kasi pwede kang madaldal, pero yung energy na gine-give off mo. Parang, oo. Yeah. Pero silang dalawa kasi, very dynamic. Yeah. So, I mean, ako kasi, hindi naman ako naturally maingay talaga. Pero kapag yung mga nakakahalubilo ka naman is like, ayun nga sabi mo, nagigib nila yung energy. Parang ikaw like, ayun, charismatic and maboka ka talaga. So, eto, ayun, lumalabas din yung energy ko. Kaya, ayun, nakukuha rin ako ganito sa mga pang-podcast hosting. Kaya, I'm thankful for So this happy. opportunity rin kasi, ayun, may outlet ako for expressing. And tsaka, mas may nadidiscover ako sa sarili ko. Ayun. Improvement nga naman. ngayon. Same din with Gian, no? The more that I talk, the more that I realize na,
parang feeling ko, carry ko yung, gagrab ko na tong binigay sa akin ni Iko na offer. Since nakikitaan ako ni Iko ng potential. Big boss naman ng... Sa executive producer naman. Hindi ko naman din kasi aakalain. Nakukunin ako ni Iko na, no? Kasi to be honest, there are many potential students there who will be, kaya din gawin yung ginagawa natin ngayon. Pero, of course, nakitaan tayo ng potential. And I'm beyond thankful for that. Kasi, yun, bukod sa Okay ng pagiging ulo ko. madaldal. Wala na. Mayabang na ako. Tsaka kasi we are driven with motivation na ito yung field natin eh. Yung sinasa puso ba natin kumbaga. We are driven by passion and then na-realize ko, yung pagdadaldal ko may saysay pa na siya. Yes. Totoo yun. Yes. Kailangan, i-ano mo lang yan. Yapper kasi kami. Yapper. We are certified Yappers. Yeah. We yap all the time. Pero mahirap kasi itong chika ko kahit sinasabi nyo na mag-express lang kayo ng sarili. So, Matter of acting. yun yung pag-uusapan natin, di ba? Oh, Ikaw yeah. yun, Oh, I mean, Oo, parang oo, kanina ko nga rin, nung wala pa tayo sa set, like, ayun, di ba, nakakapag-yap-yap lang tayo. Pero kapag nandito na tayo sa set, parang iisipin mo, ano sasabihin ko, like, bigla ka na lang alam mo yun, may stasis ka na lang dito, like, what comes next? Pero like, ayun nga, since they're giving the energy naman, ayun, let it go, let it keep going. So, ano nga yung kahirapan na naranasan mo dito, Iko? Ikaw yung guest eh. May ano yung mga, sa tingin mo, saan ka nahirapan na part nung nagsushoot tayo? Mahirapan ako. Meron kasi kaming time na yung Halloween. Siguro sa Halloween. Hindi dahil mahirap kausap yung guest natin doon. Kasi si Kimay, may sarap din naman talaga guest siya Shoutout kay kausap. Ate Kimay. Pero kasi yung ang tawag dito, yung letters at that time kasi nagpapasend pa kami ng letters noon eh. Ayun. So, mahirap din magkwento. At saka, hindi lang din sa letters, pero at the same time, mahirap maging scary na kinukwento mo lang. Kaya kailangan, alam mo yun, meron ka talagang relevant experience na talagang inano ka ng mga engkanto dun sa bahay nyo. para maging katatakot talaga. Kasi kung eme lang na parang may dumaan lang na something dyan sa ano, parang hindi naman super nakakatakot. Parang nararanasan naman siya ng lahat sa atin, di ba? Pero yung engkanto na nabuhay sa bahay niya, Meron talaga. na siya yung nag-alaga sa'yo ng bata. Baka karamihan talaga yun. Di ba? So, ayun, yun yung mahirap sa akin at that time kasi parang feeling ko hindi matatakot yung audience. Parang bibitawan agad nila yung material at that time. Siguro, sa akin, siguro, pinakamahirap na part, mag-isip ng content, guys. Kasi, again, kunyari, for example, isipin mo, ay, tara, kwentuhan tayo. Hindi mo pwedeng, sige, yun na lang i-podcast natin, kwentuhan tayo and everything. And of course, yeah, yun yung part nun. Pero, kailangan mo talagang i-catch yung attention ng audience. Kailangan gusto nilang manood and everything and that. And yun nga, ang una kasi naming naisip talaga nun ay magpasandang letters anonymously, everything and that. Kaso may mga times na, kunyari for example, konti lang ay nagsisend. Matumal, ganun. Matumal. May magsisend man, like sobrang ikli lang ng letters. Ngayon, dun kami medyo nahirapan kapag nagsushoot kami. Like, hindi namin magawan ng wala kaming masyadong makuha from those letters. And syempre guys, mahirap din naman mag-isip talaga. Mahirap talaga. Hindi naman at all times, kaya for example, lalo na yung ganito, like nung sinabi ni Gian kanina na parang nag-yap lang naman. Pero pag nandito ka na sa spot na to, nakatapat na yung camera sa'yo, alam mong recording na kayo, hindi mo alam yung sasabihin mo. Ngayon, syempre, nung mga times na nagbabasa kami ng maikling letters, like, ang hirap din mag-isip na paano mo siya gagawing comical in anything. So, yun yung isa sa mga or pinakamahirap na part nung season 1 and everything, nung season 1. But I don't want this to make it about me entirely. Kaya gusto ko rin, kaya tinatanong ko tong dalawa. Kasi, like, ang tawag dito, ngayon, so far, ano na yung hardship niya sa chika? Ano na yung hardship niya sa chika ko? Ano pa ba? Hindi, wala pa naman. Actually, nung natanong ako kanina ni Iko, sabi niya, kinakabahan raw ba ako? Parang, it's a mix na, andito na ako pero enjoyin ko na lang. Pero at the same time, ayun nga, parang yung sabi ko kanina, ano sasabihin ko? Kasi in-game na tayo, dapat like alam na natin kung paano yung magiging proseso or like paano tayo mag-go with the flow with this setup, ganun. So, yun lang. In our field, isang malaking kasalanan ang magbuo ng dead air. Ayoko, dun over. And yun yung pinaproblema namin ni Gian since first time Yan. namin. Very relevant kasi host nga siya. So, yun yung niya, so what kailangan if- niyang iwasan. yung mga what ifs na, baka wala akong mabato. And sometimes, ito yung minsan na hindi nakikita ng mga audience eh. As a host,
kailangan magiging witty ka on how you deliver your lines. O minsan, paano makisakay sa sagot Banter, ng banter ng guest mo. Yun yung mga hindi nila nag-gets so far. Hindi nila, naisip lang nila, ay, dumadaldal ka lang. Pero deep inside, yung mga host like tayo, iniisip natin kung paano kung paano yung magiging proseso. Yung daloy ng chemistry natin with our guests. So, yun yung iniisip namin ni Gian. Kaya kung if ever nadaanan nyo kami kanina, tumatalon kami sa labas. Pampa-energy namin yun, girl. Pampa-energy namin ngayon. Kasi sabi nga namin kanina sa introduction, bigatin, powerful, energetic ang host grabe namin. naman. Dapat hindi putyo-putyo lang yung Di butyo ka talaga. ang tawag dito. On top of that, kasi kapag host ka, ino-organize mo sa isip mo yung flow din ng conversation. So, katulad kanina, di ba niloloko ko si Iko na kala niya nag-aano lang ako, pero nasa isip ko kasi, kailangan na natin na ito na yung pag-usapan natin Tsaka kasi medyo humahaba na tayo sa Kunyari may parting to. convo, like kunyari nagsasalita ka, paano mo ipapasa sa iba? Oo. Mahirap yun, mahirap. Yeah. Kaya kailangan talaga very yapper. It's a yapper thing Yeah. na kailangan mong matutunan. Our sponsors for today's video. Just Drink PH and Philippine Sports Performance. Ayan, ngayon naman, yung best moments naman natin nung season 1. Meron tayong mag-yap. Sila Cha and Gian muna as an audience. And syempre, naging guest din si Cha pala ng season. Yeah, nung season 1, episode 3, I guess. For those who don't Four, know, five. Valentine's Special Singles Edition. Yeah. Sige, since ikaw na nagsasalita, simulan mo na. Yes. Ayun niya. Talking kita. Adi don't. Well, parang sinabi ko na nga rin naman doon, parang nag-enjoy ako kasi bilang guest, ang dami ko rin napulot about sa ideas of relationship. Hindi lang sa relationship, about finding yourself, about parang importance din ng pagiging independent, single life, ganun. So, ang dami ko natutunan and hope na pick up May ko siya nahanap now. kasi ba yan? nung episode na yun, naghahanap ka siya eh. Hi! Ngayon may nahanap ka na Ngayon ba? may nahanap na ba? Next question! Ayaw Isabel! Wag muna, wag- hi mami. Napanood mo ba yung episode na yan, ano? Yung sa Valentine's nila, Cha. Like, napasadahan ko na, pero di ko natapos. Oh. Pero, ayun, yun yung gusto ko kasi, like, sa content nyo is, di ba dati yung parang magbabasa-basa lang ng mga padala ng mga audience. Parang ginawa nyo is yung parang sa Recreate. Di ba? Like, magka-casting call kayo, Yeah. tapos na-interview nyo si Cha and si Vincent. Si Vincent. 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 Hi, Vincent. Yes. Hello, shoutout sa'yo. Tapos, ayun, wala lang. Gusto ko siya kasi it's something na maano ka, ma-engage ka kasi mga ganong content is mapapakilig ka, ganon. Ang diverse ng content niya, hindi lang yung eme-eme ba, ganon. So, yun yung nagustuhan ko as an audience. And I hope sa mga susunod naming content is manood din kayo, syempre. And hello, May na matutuwa nabalitaan kasi kayo. kami sa'yo, ano? Ay! Nung time na yun, Dahil sa topic Gian, tayo ng naghahanap ka rin, Valentine's di ba? special. Nung time na yun. Naghahanap siya. Siyempre, ano ka Ba? rin, single, ganyan. Grabe. Pero ready Syempre to mingle. naman, like, Pero super ngayon, Valentine's yun. parang hindi na naghahanap. Ay, Parang hindi na nakahanap. kailangan makahanap kasi lakad. Ano ba yan? Buti pa siya straightforward. Ayan, so nakahanap na siya. So, maganda yan na dahil dun sa sa episode natin na yon, nakapulit sila ng mga aral para magamit nila ngayon sa Mga love advices ng Sorry. mga hosts. Sa mga Oo, bebe sorry. nila. Guys, and si Iko ang naging nagmistulang namin relationship advice. Guru. Love guru. Hindi Love kasi guru pala. very clueless naman din ang tao noon. No? Diba? Ang dami. Actually, ito nga din, may madami ng experiences yan. Ay, sa buhay. Oo, sa buhay nga. At saka sa relationships Ano na. siya, pinanday na siya ng panahon. Oo. Yeah. Pinanday siya ng pinanday. Sino yung hindi pinanday ng panahon? Yan yung malalaman na ako talaga Actually, yan. for those who don't remember, recall na rin natin, meron din siya sarili niyang Valentine's special. Oo. Ayan, let's go eh. Kwento mo muna kung paano nagsimula. Yes! Yeah, okay. Pinakamagandang kwenta na So nakwento ko rin naman during the introduction nung podcast namin ni Vincent Ramos. Yes! Yes! BS Architecture, graduate na. Kasabay ko. Sa'yo. Tapos ang tawag dito, ayun, sabi ko nga na kaya rin nagsimula yun kasi parang trip lang. Sabi ko lang kila Kimay na, yung mga best friend ko ngayong college, si Angit at si Kimay na, what if ayain nila kasi nga at that time naghahanap si Iko ng guest kasi although okay naman na yung episode nila Cha, pero mas maganda kasi na
during that time kasi parang ang expectation namin sa segment na yon is parang maraming mag-a-apply to Magka-cast. magka-cast. Tapos ang tawag dito, ayun, na sinabihan ko lang sila na pabiro, ayain, ganyan. Although, kung ayain naman nila, okay lang din. Pero biro lang talaga yun at that time. Tapos ayun, chinat talaga nung friend ko. Tapos ayun, the rest is history. It's history and we will get back to it as soon as we meet each other. Check. Pero daling moment din pala kayo. May ang question, ilang years? Ilang years, hindi ko alam kung nasabi ko na sa kanya. Hindi. Oo, nasabi ko pala na first year pa lang siya kasi presidential tinakbo niya ng first year siya. Diba? Grabe, banggit na banggit. Tapos, ayun, sabi ko na at that time pa lang nakukulitan na ako sa kanya. Oh. Pero sa lahat ng mga pinagsasabi ko sa kanya, hindi yun nagbunga. So, Vincent, pinanonood ka man ulit ngayon. Ito na, Grabe yung tapang. Nagsasabi na siya, Grabe. Ginawa si Gwen na napaka-straightforward. Yeah, that's what I like about Narnar. Ayun, so yun yung best moment. Hindi naman siya marami namang Best moment mo ba yun? Of course. best moment ko. Oo, siguro. Although okay din kasi ako dun sa mga nauna nating episodes. Parang pantay lang. Pero syempre, iba yung atake nung kasi romantic experience Dalawa lang ko sila yun, dun, At saka dalawa lang kami. Oo. Tapos I was hosting the conversation kasi nga ako lang yung So, mahirap, din, challenging. Basta iba yung dynamic kasi host ka, pero at the same time, Guess ka rin. oo, guest ka kasi ikaw yung subject. kalandian niya doon. Chareng! To be honest, favorite episode ko yon. Kasi aside sa natatawa ka, kinikilig ka na din for him. Actually, oo nga, netong nung time na yun na sinushoot yun, maraming backstage people. ang dami yan. Tapos Din nakakatawa ako kasi, actually, no? kinikilig talaga sila, talagang gumagano-ganon sila. Kaya rin ako, parang napafluster din ako kasi yung kilig na nararamdaman nila, nararamdaman ko din. Nararamdaman din. Pero kung wala naman sila noon, hindi ako masyadong hype. Oo, tsaka ganun. very active yung audience nyo that time. So that is why, parang na-realize ko na, kahit nandun ka lang sa screen, nararamdaman mo rin yung kilig ng audience sa likod. And then yung expression niya, of course, that's why it's very comical in a way. Kaya it's one of my favorite episodes. What if, like, sa mga susunod na episodes natin, kunyari, like, kung gusto nyong manood, like, in live, pwede rin silang, Yes. like, mag-chat sa Ay, actually, I was thinking about it too. Sasabihin ko pa lang sa'yo. Na what if nga kayo, yung parang mag-invite, kunyari, mag-invite kayo ng mga like, every time na mag-shoot kayo ng chika ko, mag-invite kayo ng mga libre at this day, ganyan. Tapos, manonood sila ng live sa'yo. Parang may audience tayo talaga na real time. Yeah. Kasi naman kayo, nag-video kayo, hindi lang Oo. kayo basta podcast na boses lang. Yun lang. gusto nyo tumulong. and Galing! everything. The wavelength No of stuff. us Ganun, no? is... Ayun, Mapalakpak. ganun. Ikaw, G, anong pinaka-best moment or like episodes mo, no? As an audience and everything. Actually, yun nilook forward ko kasi di ba napapanood ko siya dito like, ng live. So, hinintay ko talaga din yung episode na yun kung makikita ko din sa FB Live. So, wala na nakakakilig na Actually, talaga. nakakatawa kasi yung mga taga-tinig at that time, talaga nagsipag-nood. Kasi nanonood si Vincent. Hindi kasi syempre, in support of Kuya Vincent. And of course, Kuya Aaron. Kuya Aaron. Ako, hindi nila ako sinuport doon. Si Vincent lang siya. Oh my God! Hello, tinig na sila. Hello. Hello. Ayun, yun yung masasabi kong best moment ko. Mahirap din kasi kapag ang tawag dito, iba talaga yung experience kapag nandun ka, ikaw yung nag-host. Kaya nga, magandang opportunity doon sa inyo. Hindi na lang kayo basta audience. Yeah. Diba? Kami na yung host ngayon. So, ayun, magkakaroon na kayo ng best moments yan. Kasi, fulfilling din kapag kayo yung nagdadala ng conversation. Parang, you help people to express themselves. Kasi, ang talaga ng hosting, kailangan magaling kang magtanong, parang ina-help mo sila mag-express ng sarili Tsaka nila. active Mang-engage, listener ka dapat. ganun. Without, active pag hindi ka active listener, like dead ma lang din yun. Parang nakikipag-usap ka lang sa isang pader. Oo, parang sabi nga ni Kuya Nor kanina, kailangan pakita mo na interested ka dun sa conversation niyo. Kasi kapag wala, nakikinig ka lang, hindi ka makakadala rin ng conversation niyo. Kasi wala, hindi ka invested ganun. So, yun yung best moment ko din. Yung every time I speak here, and I talk to people like them. That's a really, really great opportunity. Oh, that's Wow, so grabe. sweet naman. Babalikan na yun. Oo. Eh. Parang Every may time. pinaplano kami, announce na lang namin.
Check na. I'll go. Ayun. Ako, di mo ba ako tatanungin? Ayaw nga. Best moment ni Iko. Kala ko kasi Not everything is about you, ah. Ito ang pinaka-best moment talaga. Since, parang sa dynamic kasi naming mga host, si Kuya Nar talaga ang pinaka nag-elevate in terms of like hosting and everything, steering the conversation. And alam naman ng lahat yan, napapanood din naman nila sa mga nanonood, Yeah. susubaybay ng season Thank 1. you, Si guys. Kuya Nor talaga ang nag-stir up ng mga conversation, sumasalo and every time and that. And siguro yung pinaka-best part sa akin dun is helping you. Like, Hindi siya magpapaiyak ngayong ano. Hindi, legit. Kasi like, yung dynamic natin na, like, I'm behind the scenes, preparing everything and that. Ayun yun naman yung pinaka-best part para sa akin. Kasi, again guys, ay sa mga hindi pala nakakaalam yun. Yun kasi yung forte ko, like, pagsiset up and everything. Behind the camera talaga ako and everything and that. Yung ganito, yung hosting and acting and everything like that. Ano lang sideline lang. Hindi naman talaga ako masyadong... Racket lang. Very rare racket. actually for Iko na makita mo siya sa screen. Ayun. So like, happy ako na nasa behind the scene everything and that. And ngayon, na parang nabibigyan ko ng avenue si Kuya Nor to express himself and everything. Yun yung pinaka-best part kasi parang nagtutulungan kayo kung ako sa behind the scene, siya sa front, siya yung magdadala ng everything and that. And ayun din pala guys, takeaway din ko rin pala. Kaya sobrang mahalaga talaga to work as a team and hindi lang basta sarilihin ng lahat ng bagay. Kasi kung sasarilihin mo lang, hindi talaga mag-work and everything like that. Kunyari, hindi gaganda ng, like, kunyari, for example, hindi mag-elevate ng ganito kung wala. Like, mga host, siya, and Gian, may behind the scenes. Wala kaming energy or kung wala yung staff to, set the cameras up and the buong production, ganun. At saka kailangan you let, actually, yun ang mantra ko sa buhay talaga, na parang you let people do what they think na parang, wag na ako mag-English siguro. Parang, kaya yung mga tao na gawin nila kung ano yung gusto nilang gawin. Kasi when I work with Iko, syempre maalala niya yan sa akin na parang sinabi niya ang pangalan din kanina bago kami mag-start ng podcast na hinahayaan ko siyang gawin kung ano yung gusto niyang gawin. Kasi kapag hindi kayo magkasundo, pag lagi mong kinukontra or parang lagi mong iniisip kung ano lang yung gusto mo pero hindi yung gusto ng team mo, hindi kayo talaga mag-work. Kaya ganun ako palagi. Like, kunyari ngayon ini-interview ako, tawag dito, binibigyan ko pa rin ng opportunity sila. Tsaka kasi sila yung host. Pero at the same time, bukod sa sila yung host, gusto ko rin kasi naaano nila kung ano yung gusto nilang, alam mo yun, sabihin na hindi lang ako yung It's a matter of give and take lang din talaga. Oo, parang kaya nga tignan mo, mag-iisang taon na kami ni Iko. Anniversary Tigil na. Happy anniversary! Palakpakan na lang naman. Ayun, yun lang yung ko. Kaya, yun, muntik na ako maiyak kay Iko, pero hindi ako iiyak kasi Express yourself! Hindi, Ba't pa hold back? ang tawag dito, yun yung nagustuhan ko din kasi si Iko, inaano niya lang din ako, like, hinahayaan niya kung ano yung gusto ko rin gawin. Like, ganunan lang kami. Hindi kami yung parang laging nagkukontrahan. Siguro yung takeaway ko lang din, siguro it all traces back to like I think pinaka-pinupunto ko talaga dito yung organization. Like kung dati ang iniisip ko organization and everything like that is parang pang patagdag lang ng task and everything. May mga madudulot din naman siya para sa iyo. Lang yan depends on you talaga kung gusto mo siyang gawin as a pang resume purposes and everything and that. Katulad ng sabi niya, pumapasok siya ng orgs para sa resume in the future and everything and that. Ayun. And along the way, may makita ka rin talaga ng mga people na you will work as a team and you will find yourself na ganito pala ako magaling and everything and that. Katulad nga nung sabi ni Cha. And siguro yun yung pinaka, what do you call this? Dahil sa sobrang dami natin pinag-usapan, yung pinaka generally takeaway ko nung sa, ayan. And I think what's more important is surrounding yourself with people who will truly motivate you and inspire you to be your best. Gosh. Like, dapat parang gugustuhin mo na maka-work yung mga people na, yung alam mo yung environment mo is parang mamomotivate ka na mag-work din, na mag-grow as a person, and ayun, na matuto ka pa dun sa pinagtatrabahuan mong field. Like dito sa org natin sa actions, And ganun. yun Which is yan. nangyayari sa akin ngayon. Yun. Best example is Iko and Gian. Paano sila na-inspire pumasok ng orgs? Paano ano yung nag-drive sa kanila para matuloy yung chika ko? Parang ang drive natin, bakit tayo nag-host in the first place? So with that, that sums up
all our parang reasons kung bakit tayo nandito is because we are also inspired by those who Totoo are naman. around us, and we are thankful for that. Yeah, guys. Siguro Thank you gusto ko lang po. din i-congrats si Cha kasi nakapag-English siya ng diretso. Yung takeaway niya, quotes from quotes talaga eh. Parang, Yes, kaya in-expect ko, editor siya. May quote ako mamaya dito. ha? May lalabas. mas mga notable. Gusto ko, meron ako specific na pub na may take-away ako mga quotes Si ko. OA ka dyan. Hindi kasi, minsan lang ako makapag-English diretso eh. Minsan nauutal ako. Minsan lang yun. Ngayon namang si Cha and Gian, ang ating mga bagong Yes. host. Yes. Gusto namin syempre, gusto nating malaman kung ano yung site nila ngayon na now that they're the new host. Oh my God, Ano Gian. yung mga, like, Magka-craft ako ng sarili kong question. Sige, go. Wow! sige, yun yung para sa akin. Like, Sige and lang, everything sige and lang. that. How do you feel guys na bagong host and everything? Sino ba gusto mauna? I think I'll start na lang. Sige ko lang. I feel ecstatic. Charismatic! Charismatic! Magnetic! So, dito na driven na siya. Hindi, actually yan, nasabi ko na rin kanina na I'm actually grateful with the opportunity that you gave us na, ayan, bukod sa nare-realize namin na nakikita namin yung sarili namin, nakikita namin yung potential namin, we're actually thankful na binibigyan mo kami ng avenue to explore more about dito sa subject na to, dito sa skills namin na, and actually yung mga, ma-experience man lang din namin na ganito pala yung ginagawa ninyo in the first place. Ganito pala yung hirap. Ay, ganito pala yung pagka-conceptualize as a host. Hindi pala siya biro. Totoo And naman. we're Pero may biro din. Pero hindi siya may biro. biro. Half and half actually, 50-50. Pero and actually I'm thankful for that na binigyan mo kami ng platform to realize those things. And now, guys, Yes. May tanong ako kay Charina. Kasi syempre, i-revive lang natin yung pagiging host ko for a moment. Ayan. Ang tawag dito, as a host, Charina, like, nung sinabi, paano ba mo ba sinabi na silang dalawa agad? Or sinabi mo lang muna sa kanya na, Hindi, siya yung mag-host? meeting nun eh, di ba? Parang Meeting. inalok niya kami kung pwede, kung gusto ba namin din Sabi, mag-host. ideally daw. Sabi ni Oo. Kuya Kyle, si Kuya Kyle ang ating President. new Yung president. president ng Hi, Jackson. Action. Hello, Kyle. Hello, Kuya Kyle. Sabi niya, paano yung mangyayari sa Chika Kong Podcast? So sabi ko, si ano po ang host si Cha at si Gian. Ayun lang. Okay lang Hindi ko po sila sa tinanong. Ah. Doon lang mismo doon ko sinabi. Mag-greenaling din Di, ako kasi actually, it's an opportunity. So, thank you. Totoo. Di, Ay, actually, ganun ba parang So, lahat talaga ng mga naiisip niya, trip-trip trip-trip lang. lang. Spondy siya, ganun. Binanggit ni Iko doon sa meeting, and then afterwards, hiningi niya, dun pala siya Doon nag-ask niya sa amin na, kinonfirm. Chaji ka ba? Oo, Yes, ganyan siya sa akin. Ganyan siya. Actually, guys, si Iko, pag ganyan, kabahan na kayo, minsan impromptu, tapos tatanungin na lang kayo afterwards, after niya banggitin. Nung in-announce ba sa inyo, like, yun na-feel mo na si yung mo, and vice versa. Ako, syempre, natuwa talaga ako. Excited ako kasi, nung una, Na-feel nyo na siya yung kaano mo hindi in general. Ano yung na-feel mo na siya yung... excited ako kasi knowing Gian actually, aside from being my friend, my classmate, alam ko na on how he actually interact with his kids. Ano ba? Ayoko na mag-English. hindi English yung Wala nang i-quote sa'yo, sige. Hindi, natutuwa kasi knowing Gian niya, di ba? Na very engaging siya, panagkipag-usap, very active siya, and he always, nakahanapan niya ng chemistry yung kausap niya. And knowing naman din na for actually 2 years na 2 tayo years, mag-classmate, di ba? Na pag magkasama kami nila. umulit ka nung second year, Charing. Hoy! Hindi pa. Charing lang. DSR po ako, pero nag-aaral naman Kakaul ako. kasi. Guys, Joke lang. hindi, ayun nga, na, I'm excited for Gian as well, na, yan nga, aside from may chemistry na kami, meron na kami na pagsamahan, mas nakikita ko yung potential din ni Gian na 42 ni Gian, and I'm excited na maka-work ko si Gian. Yes, thank you. Yan, nakwento ni Cha yung kaya experience niya. nagkaroon Yung kami na-feel ng niya chemistry at that together. time. Ikaw, ano na-feel mo nung si Cha yung magiging kaano mo? Actually, ayun nga, syempre, kapag gaganyang hosting, syempre, chine-check mo rin like yung people na makaka-host mo is para Yes. magkakaroon nga kayo ng chemistry. And knowing siya, ayun nga, matagal na rin naman kasi magkasama kami and ayun, close na rin naman kasi Together kami. na sila. Oh. Together na kasi kayo for So, ayun, like sabi niya, ayun nga, itong mga, like,
mga sa susunod siguro na like, yung chemistry lang din naman talaga yung magdadala sa amin, like, sa pag-host. Hindi naman din ako magiging maingay na ganito kung hindi din naman dahil sa kanya or sa inyo, ganon. totoo. Ganon lang. On the spot, doon mo lang naisip sa meeting? Ay, hindi. Napag-isipan mo na rin. napag-isipan. Kunyari, for example, nung season 1, parang hinahanap ko rin naman talaga yung mga people na... Kala ko on the spot lang talaga na. Hindi. Like, nung season 1 kasi, hinahanap ko yung mga people na may kuwela, like everything and that, na hindi rin naman mahihirapan makabag. Kaya for example, hindi naman pwedeng magsalang dito ng shy type and everything, di ba? Yes. Totoo. Like, iba kasi ang madaldal sa like kayang mag-stir up ng conversation. Kaya for example, kapag tropa kayo tapos madaldal ka, goods lang eh. Pero like kapag nandito na and everything and that, hindi lang dapat madaldal ka, dapat meron ka ding may vibe ka din, energetic, kaya mo mag-stir up ng conversation. Yeah. So yun naman, kaya for example, kala atiin, tsaka sa'yo, like yun. Kaya ako kayo kinuha and everything and that. Parang ang big boss naman ng Di atake naman, di. Siyempre, ikaw ang master. Hindi, kasi siya kasi ang mastermind ng Chico. Ayan. Tapos sila, si Cha and Gian, syempre, like, ilang years ka na silang kasama and everything and that. Pang 3 years na kami going magkakasama. three. Anniversary. So like, syempre Mas na... matagal pala kayo ni Charina kaysa sa akin. Mag-iwalay na lang tayo. Hello! Actually, lang, kakapasok lang ng anniversary namin to. Ayan, so... Trouble yard. Syempre nakaka-mingle ka na din sila and everything and that. And syempre, like, si Gian kasi guys, talaga napaka-energetic ni Gian. In terms, kunya for example, kuwaituhan kayo and everything and that, yung mga witty jokes and everything and that. Ayun naman. And si Cha din naman, vice versa din naman. So, ayun, perfect Pair. clash. Perfect pair. Perfect pair. Perfect pair. Ayan, so, like, ano naman yung mga naging takeaways nyo dito sa naging first episode natin ng season 2? Pero, sige, before kayo sumagot, like, ako naman siguro yung sasagot niyan. So, like, ang mga naging takeaway ko lang is, ayun nga, tulad nung mga nabanggit ko kanina, like, sabi ni Kuya Nor, na dapat kapag ka as a host, you know how to lead the conversation, marunong ka mag-engage. Syempre kasi sa mga susunod na episodes, hindi naman na siya yung mga guest. Yes. Hindi na siya yung guest pala. Like, there are times na magiging mas low yung energy ng magiging guest natin. So, kailangan as a host, marunong ka magdala talaga ng conversation nyo. Tsaka, ayun lang, kailangan maging active listener. Yun yung nasabi ni Cha kanina. Hindi ka lang pwedeng nakikipagyaping lang with each other. Kailangan alam mo kung ano yung sinasabi nila, naiintindihan mo sila. Kasi, pagka hindi mo alam, syempre, walang mangyayari. Walang mangyayari dito sa conversation nyo. Yeah. Tsaka, going back dun sa mga napag-usapan nila before these takeaways. Kasi ako, ano talaga, like, I always come up as a passive na person. So, I'm thankful lang din na binigay sa akin to ni Iko, tong opportunity na to na makapag-host. Kasi kung di nyo pa makikilala, introvert talaga ako. And nagiging ganito lang ako, syempre in-game, kapag ganitong hosting, kailangan nasa work lang, kailangan hosting to, kailangan maingay ka, ganon. So, ayun din, I'm thankful dahil nakapag-join ako dito sa Actions as a board member. Aww. Dahil minsan lang ako mang-grab ng opportunity, like I'm always scared on, leaping on greater heights, ganun ba? So, Leaping on bagong ayun, quote na naman. nakaka-motivate talaga. And I'm thankful dahil nakasama ko yung mga kaklase ko dito sa tong third year ko, sa batch namin. Ganun lang. Ayun lang naman. Kayo ba? Ano bang mga naging takeaway? Ayan, for me, yan, going back yung mga first topics natin about learning yourself, seeing college as a form of us to be better, yung parang learning our pace, kasi yun nga, sometimes ayun, nasabi ni Kuya Nor na hindi naman pwede agad-agaran, you have to like, take it slow lang din, knowing yourself na pag binigla mo sarili mo into joining things, into paghahanap agad ng trabaho, or pagpapasok ka agad ng trabaho, nakakapagod din actually, di ba? So, ayun. And then, aside from that, with regards naman din sa carrying conversation sa pagiging host, one thing that I siguro na-pick up ko lang din is, make sure you make your guest comfortable. With Comfy ka ba? Comfy ka? Oo. Totoo. Elevated siya eh. Yeah. So, yun Kaya kasi, yung ano ko dito. actually, pag Sana hindi oral. mo nabigyan ng parang safe space, di ba, ng comfort zone yung guest mo, hindi siya makakapagdaldal ng ganito eh. Totoo. Hindi siya Oo, kasi kung talagang makakapag-elevate. hindi nila ako nilibre nung Don Macchiato. Like, Walang ganito. Yung kasama yan sa Memorandum of Agreement eh.
Yun Pero, talaga yun. So, yes. kung walang ganun, hindi ako magiging comfortable. Parang nakaganon lang ako. Matamlay lang pala. you just have to make it comfortable for them. And as well, sa'yo din. Para makapag-engage kayo ng topics. Kasi pag hindi sila comfortable, hindi magiging malalim yung mapapag-usapan nyo. Walang advice na mangyayari. Walang matututunan yung audience natin. It's just parang dead-end conversation lang siya. Walang substance. Yun yung Yes. pinaka-best na tutunan ko so far dito sa episode natin. I love your wordings, may substance. I love it, guys. Ang dami ko na namang quote. Abangan nyo sa pub! Ikakat ka sa lahat ng sinabi mo. Ipabmat na yan. Like, ganun siya. Sinensor ka. Pati mukha. Hindi. Gusto ko, parang nagkasalita ako ng wisdom ko. May lumalabas na, parang meron ako montage. Gusto mo nasa bilog ka, tapos nandito yung quote mo sa ilalim. Black and white. Pag may birthday pubmat yan, andun na nakabalandra lahat ng Ayan, quotes niya, birthday ganun. pubmat ko ha. Huwag niyong kalimutan. Madami na akong quotes. Fly. Fly. Fly high. Fly high. It is Hindi what ako is it. nakita sa mga birthday pubmat na yan. Hindi ko na bata. Hello? Hindi ka nabati nung ano. Ba't di ba naabutan yung ano, may birthday? Action. Habol na lang siguro. Baka pwede Gusto pa. mo Sa bagong term. Kahit baka naman. Shad. Pa-edit naman siya ng pubmat. Huwag naman sana Pahabol akong lang. anuhin pa. Pwede pa naman, di pa naman expired yung pagiging student niya. Ayun. Si X. Anong take away mo, Iko? So, Ano pinagasabi siguro mo. yung parang ang dami nilang sinabing maganda eh, parang wala akong Hindi naman, ang first Kapatan mo yan. Fly. Sorry. Fly. Fly high STI. Charing. Pwede yan, pwede naman yan. Okay, shout out sa kapitbahay namin. Hi! Yes, we love you. Ayun, siguro take away ko, katulad, Kailan natatawa pa rin ako sa Fly high STI. Wait lang. wala naman, good sa'yo. Go. Oo, good naman. Siguro katulad nung season 1, same pa rin naman ang goal kung bakit tayo gumagawa ng mga gantong kinds of initiative, lalo na sa organization, is to give opportunities to students who wants to excel sa mga gusto nilang future endeavors. Kaya naman may gantong podcast talaga. Kaya namin ginagawa yung gantong initiative. Ngayon, sa mga nanonood dyan ngayon, kung gusto nyong gumawa tayo ng kahit anong makwela, film, podcast, contents, and everything and everything in between, don't forget or don't be shy na mag-reach out sa actions. Kasi katulad nito, gagawin nating astigyan and everything para naman magkaroon tayo ng environment kung saan nag-strive tayo academically and also Sa skills. na yun. extracurricular. Yeah, extracurriculars. Para naman pag kunyari, for example, nag-graduate na tayo, may resume tayo na mapapakita na nag-host ka, na ganito ganyan. Kaya yan guys, mga nanonood, huwag kayong mahiya, gagawin nating astig lahat ng mga nasa Oh, idea grabe na. naman si Bossing. Ayan, how about our special guest? Yes. Ayan, anong Siguro takeaway yung natin? takeaway ko yung yummy-gummy. Yummy girl. Yummy-gummy na ibibigay daw sa akin. Sabi nila, Ayan, meron daw again, yummy-gummy. hello Yummy Gummy. Paki-confirm na lang Pa-sponsor siya. naman po, please. Hindi, ayun. Tapos, ang takeaway ko talaga ay, actually, wala na eh. Wala na akong takeaway. Charing, ang dami. Ano ba? Wait. Sige, kailangan natin Nagpa-process mag-commercial. pa lang. Oo, dahil Nag-isip ka dyan. ng ibang quote ng Oo. school. Pasok na lang kayo ng dito, commercials. Sige, i-commercial nyo na yung mga quotes ko dyan, yung montage. Hindi, ang tawag dito, ang takeaway ko is, It's good. It's giving. Ano talaga ang takeaway? Ayan. Nasabi niyo na kasi lahat kanina. Hindi, siguro while, baka may maisip si Kuya Advice Ner. mo na lang. Ayan. Sige, ganun. Advice, yeah. Sa audience, or- Advice natin sa audience is, kapag nanonood kayo, manood kayo. Ilike nyo naman. Hindi, joke lang. Kayo nag-scroll lang kayo sa Facebook, panoorin nyo na, di ba? Hindi, joke lang. Siguro as graduate na ng course natin sa com, what's your advice sa mga future Freshmen. commates natin? Especially ngayon, kakapasok na academic year. Mga first year classmates there are natin ng more to commates. explore for them. So what's your advice, your tips as a graduate alumni? So ayun, lagi kong sinasabi kila Cha, nung nakita ko siya nga nung Yes, ako nakaraan, na ngayon pa lang, hindi lang sa orgs din, pero kung yung nangyari, may mga personal project kayo na feeling nyo hindi nyo ma-accomplish within the organization kasi minsan may limitations, ganyan. Or hindi lang limitations ng kung ano yung vision and mission ng mismong org, pero
yung mga kasamahan mo, minsan hindi sila free, ganyan, or wala, hindi kayo nagtutugma sa schedule nyo and all. So, mahirap yun, di ba? Gustong-gusto mo nang gawin, tapos wala kang kasama. So, kapag may mga ganun, try to explore different people na alam mong pwedeng, alam mo yun, makatulong sa'yo. Lalo na kapag personal project ka, kasi, kaya ko rin ito nasasabi, kasi, di ba, as I graduated, last month, ang plano ko talaga agad, yung mag-build ako. Kasi feeling ko kahit napasali ako sa ibang orgs, hindi ako nakapag-build ng sarili kong personal identity. Ganyan. Kasi nalimitahan nga ako dahil wala akong yung mga resources din at that time, hindi siya available for me. So, sabi ko, kapag graduate ako, nagkapera ako, ganyan, kapag meron akong stable job, kung ano yung mga gusto kong gawin na personal project, yung mga maliliit lang, na kunyari, gagawa ng short film, ganyan. So, ako na yung mismong mag-i-initiate, kahit wala na ako sa ganitong organization. Mahirap siya, kasi ikaw, lalo na kapag, alam mo yun, the burden is on you, kasi ikaw yung visionary sa project na gagawin mo eh. So, I guess, ayun, parang, na-realize ko lang na ito, di ba, ang dali kong mag-express ng ganito kasi na sila ang tawag dito, may actions na wala man ako dito o nandito ako, may action. So kahit nga ibang guest nila okay lang pero ako kung ano yung gusto kong gawin, mahihirapan ako kasi wala akong ganitong team to materialize my vision. Yeah, kaya ayun, anuhin nyo yun, ang tawag dito, ngayon pa lang, kahit wala kayo sa org, kung hindi kayo into orgs, ganyan, pero kayo, parang gusto nyo kayo, alam mo yun, yung parang ikaw yung magpa-found ng sarili mong organization, ganyan. Pwede naman yun ang tawag dito. Ngayon pa lang, ikaw na mag-reach out sa mga alam mong perspective na magiging Find your makakatulong people. sa'yo. Yeah, find your people, exactly. Yun lang naman, find your people. Ayun. So, while naman nagbanggit tayo ng mga advice and takeaways, what if naman yung mga online comments natin, online warriors natin, magsabi din ng takeaways nila sa comments? Oo, sa comments Guys, Galing Yeah! Wala sa flow yan, ha? Hindi kasi para malaman ko kung pinapupulot ba kayo sa mga Oo quotes ko, nga. di ba? That's Ganda-ganda ng engagement. English. Yeah. Ang ganda-ganda ng English ko Pero guys, yan. So, titignan namin yung mga... Ilagay ang quote ni Charina. Ilagay Ganon. niyo. Kung nanonood pa kayo hanggang ngayon, yung quote ko, i-quote nyo na. Pero yan. May pa-premyo ba yun? Mananalo ng yummy-gummy. Ayan, so don't forget yan. Maglagay kayo ng mga takeaways nyo. Baka mayroon kayong mga na-reflect out of all sa mga pinagkasabi namin. Baka mamaya panay kalokohan lang pala tayo dito. Pero yan, it's better na makita natin, yung audience natin is na-inspire, natuto, may Natawa. Kailangan natawa kayo. Pag hindi, tapos na namin itong chika ko. First episode pa lang, tibag na. And to comment guys, ko to. ito ang format. Hashtag. Format ka pang bakla pa. Pinahirapan. Ayan guys, yan. Take away nyo ha. Huwag nyo kalimutan. Titignan ko yan. Ayan guys. So before we end, gusto ko muna pasalamatan ng mga people na nandito ngayon behind the camera. Si Doms, si Shad, si Elon, si Sophie, and especially Evan. Special thanks to Evan. And ayun lang guys. Kung nagustuhan nyo ang ating episode and podcast for today, make sure to follow us on our Facebook account and YouTube. That's UE Actions. Kaya make sure naman, on nyo na yung notification niya para makita nyo at masubaybayan nyo ang ChikaCom natin. And sa mga brands naman na gusto makipag-partner with us sa aming organization, feel free lang na-email nyo kami sa aming Gmail account, which is yung ueactions1@gmail.com. Pa-sponsor naman. Yes, please. And guys, thank you for tuning with us today sa episode natin ngayon. And again, this is Comet Blue Ranger Iko. And I'm your Comet Red Ranger Cha. And I am your Conmate Yellow Ranger, Gian. I'm your former comrade, Pink Ranger Nor. And this is the ChikaCom Podcast kung saan Ang chika ay hindi pinapalampas. Bye!